Sa mga maghahanap po ng trabaho ngayong pong araw na ito, meron pong job fair ang DOLE sa buong Pilipinas po ito. At ayon nga po sa DOLE ay magdarao sila ng job fair sa 70 lugar sa halos lahat ng lalawigan. Lagpas 170,000 trabaho daw ang iaalok ng higit 2,000 employers. Tampok din po sa mga job fair ang mga oportunidad para nga sa training kasama po ang TESDA. At ayon pa rin po sa DOLE, nakikipag-ugnayan daw ito sa OWA at sa Department of Migrant Workers para hanapan po ng trabaho sa bansa ang mga OFWs na napilitang umuwi nang dahil nga po sa gulo sa gitnang silangan. At mamaya po, atin din pong babanggitin sa inyo ang lahat ng mga SM malls kung saan po meron job fair, katuwang po ang DOLE. True. May mga naghahanap po ng trabaho ngayon, mga kargador ng maleta. Hindi ba ano muna sila? Halt ang operations? Halt? Oo. Hinto muna yata eh. Malay mo. Ay, hindi ko sure. Anyway. O sige. Ito naman mga kapatid sa iba pang balita, posibleng maglabas po ng desisyon ng Metro Manila Wage Board Tawag sa mga Orly, mga basurero. Oo. Basura. Oh, di ba? Gusto mo ba maging basurero? Basura. Hindi, oo. Pero di po yan kasama ha doon sa mga application ng trabaho. Pero totoo Basura. yung job fair natin sa SM Supermalls. Mamaya po yan. Mamaya po yan, ha? Oh. Alright. O ito sa mga kapatid nating manggagawa, posibleng maglabas nga po ng desisyon ng Metro Manila Wage Board sa mga nakabinbing petisyon para sa aumento sa sweldo pagsapit po yan ng Hulyo. Ayon sa DOLE, nakatanggap nga po ang Metro Manila Wage Board ng 16 na petisyon para sa taas sweldo. Mayroong mga humirit ng 500 pisong aumento sa minimum wage habang may ilan na nananawagang itaas ito sa 1,200 piso. Sa ngayon po ay naglalaro sa 608 piso hanggang 675 piso ang minimum wage sa NCR. Humina po naman na higit sa 6% ang produksyon ng palay sa unang quarter ng taon. Sa datos nga po ng PSA ay naitala sa 4.4 milyon na metric tons ang inaning palay mula Enero hanggang Marso. Mas mahina yan kumpara po sa halos 4.7 milyon na metric tons na naitala sa parehong mga buwan noong pong 2025. Paliwanag pa rin po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. dahil yan sa pagkakaantala sa irigasyon sa 4,000 hektarya ng taniman na sineserbisyohan ng Upper Pampanga River Irrigation System. Naapektuhan daw po ang irigasyon dahil sa illegal na quarrying noong nagdaang taon. Tinataya makakabawi na po naman daw ng ani ngayon na matapos pong maayos ulit ang naturang irigasyon. Samantala, may iba namang hamong kinakaharap ang mga magsasaka ng palay ngayon. Sa programang ito, sinabi po ni SINAG Executive Director Jason Cainglet na nagdadalawang isip na mga magbubukid na magtanim ng palay. Masyado na raw kasing mabigat ang lumolobong gastusin sa pagtatanim. Bukod po sa pagtaas ng petrolyo, kailangan sa makinarya o nakailangan sa makinarya, halos doble na rin ang presyo ng abono. Critical po ang next 4 weeks dahil yun ang panahon na magde-decide siya kung susugal pa siya sa pagtatanim o hindi. Kaya yung 62 pesos po na bigas na sinasabi kahapon, maraming kunatilya. Kami, kapag hindi binigay ang dapat ay ibigay sa farmers, baka wala tayong pag-uusapang 62 pesos dahil walang local na bigas aanihin. Yan nga po ang tinig ni Jason Cainglet, ang Executive Director ng Grupong SINAG. Sumadsad po naman ulit ang halaga po ng piso dahil po sa pambihirang pagtaas ng halaga ng dolyar. Ayon po naman yan sa palasyo. Nagsarado po ang piso noong araw ng Miyerkules sa all-time low na 61.56. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, na ayon po doon sa paliwanag ni DEV Secretary Arsenio Balisacan, bumaba ang halaga ng piso dahil lumakas ang dolyar. Kaya po tinihinala po o kaya dapat hinihila ng US assets ang capital imbis po na mapunta sa emerging markets gaya po ng Pilipinas. Sinabayan pa raw ito ng pagsirit po ng presyo ng petrolyo at ilang pang dahilan na nagpatong-patong kaya po tumina ang piso. Bahagya po namang tumaas ang halaga po ng piso sa 61.48 kontra dolyar sa closing po ng trading kahapon. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network
Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil ito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.